Magandang araw at gabi mga kakulay. Nais po naming magpasalamat sa inyong lahat dahil na-reach na po namin ang 800 subscribers sa ating channel. Road to 900 na po tayo mga kakulay. Thank you! Ako po si Dipred. Samahan niyo po akong tuklasin ang bumabalot na misteryo at hiwaga sa mundong ating ginagalawan. Dito sa Dipred Mystery Files. Mag-isang nakaupo si Dabria sa kanilang silid habang pinagmamasdan ang isang baul na nasa gilid ng cabinet nito. Walang ano-ano ay naalala niyang kunin rito ang bagay na ibinilin sa kanya ng kanyang yumaong lola. Sumagi sa isipan ni Dabria ang kwento ng kanyang ina tungkol sa kanyang lola. Natagpuan lang kasi nila ito sa kanyang silid na sunog ang balat sa kanyang kamay, tiyan at muka, na pinamumugaran ng maliliit na uod habang may mga nana. Naging palaisipan man sa kanilang pamilya ang nangyari sa kanyang lola, subalit hindi na nila pinagtuunan pa ng pansin ang pagkamatay niya. Hindi na kasi gusto ng mga magulang ni Dabria na ungkatin pa ang pagkamatay ng kanyang lola dahil nananahimik na ito sa kung saan man ito ngayon naroroon. Kinalimutan na lang nila ang bagay na iyon bagaman hindi nila itinago kay Dabria ang bili ng kanyang lola. Laking tuwa ni Dabria nang makita ang isang orasan na kahit matagal nang nakatago ay hindi makikitaan ng sira sa disenyo nito. Kaagad niyang kinuha iyon at nilagyan ng battery para alamin kung gumagana ito. Lumapad ang ngiti ng dalaga nang mapag-alamang gumagana pa ang orasan. Walang pag-aalinlangang iniligay niya ito sa mesa sa harap ng kanyang salamin na nasa kanyang silid. Simula ngayong araw ay gagamitin na kita, wika ni Dabria sa kanyang sarili. Pagkatapos ng kanyang ginawa ay lumabas na siya ng kanyang kwarto. Makikipagkita kasi ito sa kanyang mga kaibigan. Kasama ni Dabria ang kanyang mga kaibigan sa isang parke. Nagkukwentuhan at nagtatawanan ang mga ito. Hindi nila alintana ang dami ng taong nakapaligid sa kanila dahil abala sila sa pag-iingay. Ilang sandali pa ang nagdaan ay natahimik na lamang bigla si Dabria. Hindi nito maintindihan ang init na kanyang nararamdamang gayong nasa lilim naman sila at hindi rin gaanong mainit ang sikat ng araw. Tiningnan pa nito ang kanyang relo at nakitang alas 4:45 na pala, iyon ng hapon. Ngunit hindi nito maintindihan kung bakit napakainit ng kanyang pakiramdam. Hindi na natiis ni Dabria ang nararamdamang pag-iinit, kung kaya nilagok nito ang lamang tubig sa dala niyang mineral bottle. Nang mga oras na iyon ay nagtataka na ang dalaga dahil sa pagkakawari niya ay siya lamang ang umiinda ng init na parang nasusunog ang kanyang balat. Hindi na napigilan ni Dabria ang mapasigaw ng unti-unti nitong nakikitang nasusunog ang kanyang balat sa kanyang kamay. Nagimbal naman ang kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang pagsigaw. Isa-isa itong nagtanong sa kanya, datapwat hindi ito sumagot at tumakbo na lamang palayo sa kanyang mga kasamahan. Narating ni Dabria ang kanilang bahay ng may pagkataranta dahil sa unti-unting pagkasunog ng kanyang balat sa kamay. Kaagad itong dumiretso sa kanyang silid upang gamutin ang kanyang kamay na may nakabalot pang panyo. Nakahanda na ang mga kagamitan niya sa panggagamot at inalis na nito ang panyong nakabalot sa kanyang nasunog na kamay. Nanginginig ang buong katawan nito dahil sa hindi nito alam
kung bakit nangyayari ang mga bagay na iyon sa kanya. Napapikit si Dabria ng kanyang mga mata at pagkatapos ng ilang sandali pa ay napamulat rin dahil hindi na nito ramdam ang kirot sa kanyang kamay. Nang tingnan nito ang kanyang kamay ay laking gulat niya nang makitang walang kahit na anong bakas ng pagkasunog rito. Hindi man maipaliwanag ni Dabria ang nangyayari sa kanya, ngunit nagpapasalamat naman ito dahil hindi totoo ang pagkakasunog ng kanyang balat. Naging tikom naman ang bibig ni Dabria sa kanyang mga kaibigan hinggil sa nangyayari sa kanya. Mabuti na lamang at hindi na siya kinulit ng mga ito nang sabihin niyang wala lamang ang nangyari ng araw na iyon. Hindi maipagkakaila ni Dabria na naging balisa na siya sapagkat muli niyang naranasan ang bagay na iyon. Isang gabi, ang oras ay 10:15. Nagising ang dalaga nang makaramdam ito ng kirot sa kanyang tiyan. Hindi mapaliwanag ni Dabria ang init na kanyang dinadama kung kaya hinubad niya ang kanyang suot na damit. Napapadaing ang dalaga habang naguhubad dahil ramdam nitong dumidikit sa kanyang damit ang natutuklap niyang mga balat sa kanyang tiyan. Nanginig ang dalaga ng titigan nito ang parte ng kanyang katawan na nasunog at natuklap. Nanlaki ang mga mata niya nang may mapansin itong maliliit na bagay sa kanyang tiyan. Gumagalaw iyon at unti-unting kumakawala sa balat niya. Hindi na napigilan ni Dabria ang mapasigaw na mapagtantong mga uod ang maliit na bagay na iyon. Ramdam niya ang hapdi sa bawat paggalaw at labas-masok ng mga uod sa kanyang mga kalamnan. Kasabay noon ang paglabas ng manilaw-nilaw at napakabahong nana sa mga sugat rito. Namimilipit ang dalaga dahil sa kanyang mga nararanasan ng gabing iyon. Sunod-sunod na katok ang narinig sa pinto ng silid ng dalaga. Nang buksan nila ang pinto ng silid, ay naabutan ng mga ito si Dabria na nakahubad habang nanginginig at tumitirik ang mga mata na nakahawak sa kanyang tiyan. Kinaumagahan, napabalikwas sa kanyang pagkakahiga si Dabria. Agad niyang ininspeksyon ang kanyang tiyan. Subalit, wala siyang nakitang bakas ng pagkakasunog tulad ng nangyari sa kanya ng gabing iyon. Hindi pa ito nakontento at tiningnan pa niya ang kanyang sarili sa salamin. Napabuntong hininga lamang si Dabria dahil hindi na nito maintindihan ang mga nangyayari sa kanya. Inalala pa niya kung may nagawa ba siyang kakaiba na maaaring maging dahilan ng mga nararanasan niya. Napapailing na lamang ang dalaga dahil kahit anong pag-iisip nito ay wala siyang matukoy na rason. Napatitig si Dabria sa orasan na nasa harap nito. 8:25 na ng umaga noon at nakaramdam na ng gutom si Dabria. Akmang maglalakad na sana siya palabas ng kanyang silid nang muli itong mapatitig sa harap ng kwadrong salamin sa kanyang mesa. Nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Dabria ng mga oras na iyon. Umiinit na naman ang kanyang balat at sa pagkakataong iyon ay nasa mukha na nito. Napahawak si Dabria sa kanyang mukha at nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Hindi nito maialis sa salamin ang kanyang mga titig habang nag-uumpisa nang magbago ang kulay ng kanyang balat. Namumula na ito at ramdam ni Dabria na nalalapnos iyon. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang magsimulang dumikit sa mga daliri nito ang ilang parte ng balat sa kanyang muka. Hindi! Nanginginig na wika ni Dabria habang iniinda ang hapdi dulot ng dahang-dahang pagkasunog ng kanyang muka. Anong nangyayari sa akin? Takot na usal ni Dabria sa kanyang sarili. Naramdaman niya ang mga maliliit na bagay na gumagalaw at lumalabas-pasok sa kanyang muka. Ilang sandali pa ay may mga kulay dilaw na likidong nag-uunahang tumulo sa butas na dulot ng mga munting uod sa kanyang muka. Napakabaho ng likidong iyon kung kaya halos mapaduwal na ang babae.
Nangangatog man sa takot ay napatingin si Dabria sa orasang nasa harapan nito. Nang muling binaling nito ang mga mata sa salamin ay nakita nitong nasa ayos na ang kanyang pagmumuka. Hindi na ito nasusunog at wala na rin ang mga uod at nanang makikita. Hinawakan pa nito ang kanyang pisngi at laking pasalamat nito nang wala itong naramdamang hapdi o kirot. Napatanong sa kanyang sarili si Dabria tungkol sa mga bagay na nangyayari sa kanya. Nais niyang malaman ng mga kasagutan at dahilan kung bakit siya nakakaranas ng ganitong mga bagay. Subalit, hindi nito alam kung saan siya magsisimula. Muli nitong tinitigan ang orasan sa kanyang harapan at pagkatapos ay agad na lumabas ng kanyang silid dahil sa paghilab ng kanyang tiyan dahil sa gutom. Nang araw na iyon ay hindi mapakali si Dabria. May kung anong bagay ang bumabagabag sa kanyang isipan. Itinuon ng dalaga ang kanyang oras at atensyon sa pag-iisip ng mga hakbang nito sa pag-alam ng mga nangyayari sa kanya. Nasa loob lamang siya ng kanyang silid at nakaharap sa kanyang salamin. May hawak rin siyang ballpen at may nakaabang na papel upang mapagsulatan nito ng kanyang mga mapupuna. Napadako sa orasan ang tingin ni Dabria at ilang minuto din niya itong tinitigan. Inaalala niya ang araw na napagpasyahan niyang gamitin ang ibiniling orasan sa kanya ng kanyang lola. Pumasok sa isip niyang buklatin ang kanyang kwaderno sa pahinang sinulatan niya ng mga oras na nangyayari sa kanya ang pagkasunog ng kanyang mga balat. Inisa-isa ni Dabria ang mga oras na isinulat niya. Hindi rin niya nakaligtaan ang sinabi sa kanya ng kanyang ina tungkol sa kanyang lola. Inalala nito ang mga nasusunog na parte ng katawan na kanyang lola at inilista sa kwadernong nasa harapan niya. Ang sunod nitong pinag-iisipan ay ang oras na naisulat niya. Alas 4:45, alas 10:15 at alas 8:25. Pabulong na wika ng dalaga sa kanyang sarili. Naisipan nitong gamitin ng dibisyon sa numerong 5 ang mga numerong 45, 15 at 25. At napagtanto nito na kapag ganon ang kanyang ginawa ay mabubuo niya ang mga numerong 4:9, 10:3 at 8:5. Unti-unti nang naging malinaw ang mga oras ng pangyayari kay Dabria sapagkat kapag pinagsama niya ang kabuuan ng tigda dalawang numero ay makukuha niya ang sagot na 13. Agad niyang tiningnan ang orasan ng kanyang lola. Napatakip na lamang siya ng kanyang bibig nang makita ang nakaukit na pangalan ng kanyang yumaong lola, Libitina 13. Bigkas ng dalaga sa pangalang nakita niya. Muli nitong inalala ang mga parting nasunog sa katawan ng kanyang lola at kung ano ang mga nangyayari rito. Hindi makapaniwala si Dabria sa kanyang nadiskubre dahil kung ano ng parte ng kanyang lola ang nasunog noon ay ang parte rin sa kanyang katawan na nakikita at nararamdaman nitong nasusunog. Napatunga nga pa ang dalaga hanggang sa napagpasyahan nitong sunugin ang orasan. Naisip pa nitong baka ibinilin iyon ng kanyang lola upang putulin ang kung anumang sumpa ang dala ng orasang iyon. Naging tikom ang bibig nito sa mga nalaman. May katuturan man o wala, ang napag-alaman nito na may koneksyon ng orasan sa pagkamatay ng kanyang lola ay mananatili na lamang na lihim ang sumpang nagawa niyang baliin. Magandang araw at gabi mga kakulay. Deep Red Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay. Malalim na pula sa horror ang ihahatid. Yan ang totoong meaning ng Deep Red. Deep Red Mystery Files.